Ulam dinner ideas ba ang hanap ninyo? Kung oo, parehas tayo. Ako rin, nag-browse lang ako sa aking isang app at nakita ko itong recipe na to. So nung nakita ko, trinay ko at tinikman ko. Napakasarap nito. Lalo na sa mainit na kanin na lalagyan mo ng ulam at ng onion rings. Napakasarap nito. Tatawagin natin itong bangus steak. Kaya kung interesado ka kung paano ko to ginawa, halika samahan mo ko at ituturo ko rin sa inyo kung paano ko niluto itong bangus steak na to. Tara, luto tayo. At ito na nga, nagpainit lang ako ng ating pan at naglagay ako ng 1 teaspoon na cooking oil at nagsutay na ako ng isang buong bawang na dinikdik lang yan. At isunod na natin yung ating onion, slice lang yan. Igigisa natin hanggang mag-translucent lang yung ating sibuyas. At pag okay na, ini-next na natin yung ating kamatis. Igigisa lang natin yan hanggang sa lumambot yung ating kamatis. At dito, magsisison lang tayo ng salt at ng black pepper. Pinch-pinch lang yung ating nilalagay. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagigisa para mas ma-achieve natin yung tamang lambot ng ating kamatis. Para mas mabilis lumambot yung kamatis, atin lang natin imamash-mash yung kamatis para talagang maging malambot siya. At pag ganito na yung itsura ng ating kamatis, okay na yan. Ininext na natin yung ating bangus. So, pwede kayong gumamit dito ng bangus baby. Pero yung sa akin buo, in-slice ko lang ng 5 piraso. At next, naglagay ako ng soy sauce. Tansya-tansya lang lahat yan. At maglalagay din tayo ng vinegar. At habang naglalagay tayo ng vinegar, wag muna natin gagalawin para mag-evaporate yung acid ng ating vinegar. At dito, naglagay ako ng seasoning granules. Pero ito ay optional. At maglalagay din ako ng 1 teaspoon na black pepper. At tatakpan muna natin ng saglit. Mga 1 to 2 minutes ko lang siyang tinakpan. At ito nga, magne-next na tayo ng water. Pero hindi ko pa pinabaliktad yung ating bangus. Tansya-tansya lang yung ating water na ating nilalagay. Pero kung gusto ninyo na medyo masabaw, so bahala kayo. At ayan nga, tinakpan ko na ulit at pagkukuluan lang natin. Pagkatapos ng ilang minuto ay binuksan ko ulit at babalik rin natin para yung kabilang side naman ay malagyan din ng lasa ng ating mga ingredients na nilagay. At para even yung pagkakaluto ng ating bangus. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. At from time to time talaga, chine-check ko kasi baka masunog yung ilalim kasi kunti lang yung sauce na nilagay ko. At i-cover ulit natin yan. At itutuloy pa natin yung ating pagluluto. At ito nga, yung chinek ko ulit, okay na. Medyo okay na siya. Dito mag-a-add na ako ng calamansi juice. 10 pirasong calamansi na piniga ko lang yan. At mag-a-add na rin ako ng 1 teaspoon na sugar. Atin lang siya pang balance sa ating niluluto. Para medyo may kunting tamis. Kunti lang, kunting-kunti. Halos hindi siya malalasahan. At hinalo-halo ko ulit para ma-distribute lang yung tasa. Pumasok sa manood sa laman ng ating fish. So, ganyan lang. At i-cover ulit natin yan. At ito na nga, chinik ko na. At dito tinikman ko na kung okay na yung lasa, kung kailangan mag-add pa tayo ng mga pampalasa sa ating niluluto. At ayan na nga, nung natikman ko okay na, nag-add na ako ng sibuyas, pabilog lang yung pakaka-slice. Isang buong sibuyas yan. Itatap lang natin siya sa ating bangus steak. So napakasarap nito lalo na pag i-cover mo, tas buksan mo ulit ang bango niya. At next, magtatap din tayo ng siling panigang. So, ganyan lang. At i-cover natin ulit. Mga ilang minutes lang para ma-infuse lang yung lasa ng ating onion at ng sili. So, ayan, okay na yan. Ito na, meron na tayo ng bangus steak. So, napakasarap nito. Kaya,
kung gusto nyo, gumawa na rin kayo. Nung natikman ko nga ito, sabi ko, uulit-ulitin ko nang gawin to. Kaya ito, itatry ko na siya. Meron ako dito ng rice. Nagsandok lang ako ng bangus steak. Lalagyan ko yan ng sauce at ng onion. Shout out sa mga mahihilig dyan sa sibuyas. Talagang sa totoo lang, kapag may steak ka at meron ng sibuyas, ay napakasarap talaga. At sa tingin pa lang, matatakam ka na sa sarap nitong ating bangus steak. So ayun guys, habang kumakain ako dito, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At sa aking Facebook page, paki-follow na lang ako, Hilda Kitchen Vlog. At kung umabot ka sa part na to ng video ko na to, paki-comment na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman kita. Maraming salamat sa inyong panonood at itry nyo to, I swear. Sasabihin nyo sa akin, napakasarap talaga. So hanggang dito lang tayo. Bye! Thanks for watching!